Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday mga Lodi, no? Kamusta mga Lods, no? So kagabi medyo maiksi lang ang ating video. So ngayon may mga news na tayo ulit mga idol. Balik tayo sa everyday routine natin mga Lods, no? So mag-update tayo bago ang lahat. Pa-like muna ng ating video mga Lodi. Like muna tayo dyan mga Lods, no? So ayan ang ating Bitcoin, no? Balik tayo sa 94, 94 lang. No, kasi nag-drop siya kahapon, kagabi, no? Grabe, umabot pala ng 89 to. Sabi ko 88 eh. Yeah, pero hanggang 89 lang ang inabot ni BTC, mga Lodi, no? Ilang araw na lang, 6 days na lang po, inauguration na ni Donald J. Trump. Hintayin natin. So ayan, mag-update na tayo. So kung titignan natin ang ating crypto bubble, ngayong everyday, ngayong day mga Lodi, ang week natin talagang pulang-pula yan. Kita nyo, madugo, halos double digit. Pag double digit, ganito ka pula eh. Ayan, ha? Pero kapag mga single digit lang, yan, medyo malabong pula. So, may nagpump pa nga sa Partcoin. Pero ngayong hour, o sa isang oras natin, medyo maiiksi na lang yan. 0.0 na lang yung mga drop nila o yung mga down nila, negative nila. Nasa ganun na lang, no? Mga idol. At syempre, start natin ang news, no? Sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga Lodi. Andyan ang ating BitGate sa mga nagtatanong. Lagi kong sinasabi, no? Andyan yung link natin sa baba ng BitGate. Tapos may nagko-comment pa rin. Boss, paano sumali sa BitGate mo? Basa ka ng link. Ang sarap lokotin ng mukha eh. Sabi ko lang eh. So ayan mga Lods, no? Ang BitGate na ayang XRP natin nasa 2.5. Mga Lods, kahapon nakapagbodega tayo ng kagabi. Nakapagbodega tayo ng XRP banda dito. Ayan, banda dito mga Lods eh, no? Malam ko mga banda dito 'yon. Ayun na dito. So ano 'yon? 20 pieces lang naman 'yon, no? 20 pieces na XRP. So, nakapagbodega tayo dito. So, positive na yung binodega natin, di ba? So, ganun po ang ano natin. Once na nagda-drop, tinatry natin magbodega. Nag-ano pa nga ako, nag-post pa nga ako kahapon kasi sobrang baba. Wala na akong pambodega. Buti nakadiskarte tayo. May sukli yung ating bumili tayo ng monitor, may sukli, no? So, buy the dip. With what? Wala na nga eh. So, although medyo may natira lang, no, kaya nakapagbodega tayo, no. Sa mga nagtatanong, no, yung kahapon kaya hindi tayo nakapag-upload na maaga kasi nga umalis kami, bumili kaming monitor, mga Lord, sa SM. Sa ano bang ano yun, basta doon, no. Ayan, bago yung monitor natin, malupit yung mga kumbaga ano na siya. Yung monitor ko kasi, yung lumang monitor ko yun, kaya hindi ko nagagamit yung full potential ng ating video card, no? So ngayon, medyo tinignan natin yung mga tapos dito sa monitor natin, meron pa lang ano yun eh. Ngayon ko lang din nalaman yun eh. Yung tawag doon, advance. Basta yung ano, yung siya 250 something, no, 250 HZ. Ano ba kung ano man yung HZ na yon, no? Ayan, no, medyo matindi na yung ating maganda na yung monitor ko, natutuwa nga ako eh. Nag-Tekken nga ako kagabi, ang ganda ng graphics eh. Parang ngayon ko lang na-experience yun sa monitor ko na to, mga idol, no? So ayan, mag-update na tayo mga Lodi. So wala, buy the dip. So umpisahan natin dito. No, ang daming news ng ating puro Bitcoin. Malulupit yung mga news natin. Refresh natin to. Puro positive news, mga idol, no? Chinese officials consider ito, meron ako nito. Saan ba yun? Baka natanggal ko na. Ito, tanggalin ko na nga kasi nandito na siya sa Watcher Guru eh. Eto malupit to mga Lods, no? Chinese officials consider selling TikTok, no? TikTok US to Elon Musk, Bloomberg reports, mga Lodi. TikTok US US lang po hindi yung mismong kabuuan ng TikTok, ng lahat ng TikTok US lang, no?
So sa akin, bullish to. Alam nyo kung bakit. Kasi baka malay nyo naman magkaroon ng yung sasahurin ng mga content creator sa TikTok, pwedeng crypto na. 'Di ba? So magkakaroon ng another utility yung Dogecoin natin, mga idol, no? Isa sa mga malilupit na news, mga lods, no? Mamaya marami pa tayong news tungkol sa Dogecoin at kay Elon Musk. US court demands SEC explain itself for denying Coinbase request for crypto-specific regulation. So, medyo mabuburot ngayon yung si Gary Gensler, mga lodi, lalo na once na maupo na yung mga bago. Siguro, hindi ko alam kung katulad sa Pilipinas na once na may bagong mga nakaupo na, natanggal ka na, iimbestigahan ka sa mga nagawa mo dati. Hindi natin sure yun. Na mga idol, parang ano yun, revenge of the pork and beans, mga lodi, sa mga nagki-crypto. Tapos ito, Donald Trump's inauguration will feature tech leaders and the crypto ball honoring him as the first crypto president. So may nagko-comment sa atin, mamaya mababasa natin na paano daw kapag hindi naman kumbaga hindi naging pro-crypto si ang kulit din ng mga nagko-comment na ganyan. So mamaya na lang 'yan. Ito pa, President-elect Trump expected to reveal crypto accounting policy requiring banks holding digital asset to count them as liabilities. O ayan, WAPO reports, mga lodi, no? So kung titignan natin, lahat ng news dito, ang iniintay is yung inauguration ni Trump and then yung pro-crypto na policy niya, mga idol, no? Isipin nyo, first time mangyayari na mayroong pro-crypto na president at mga cabinet member, o halos 60% na mga nakaupo sa government ni Trump is mga pro-crypto. So, napaka-bullish niyan, mga idol, no? Sasabi dito, President-elect Trump expected to issue executing orders related to crypto policies on the first day in office. So, inaantay na yan, no? Kaya 6 days, no? 6 days na lang, mga idol. Medyo malupit na mangyayari sa atin. Kaya nga yung pag-drop niyan, mga lodi, sabi ko nga sa inyo, isa gift yan, mga lord, no? Parang regalo yan sa atin na pwede tayong bumili ng mababa. Ang tanong, with what? With what? Wala na tayong pera. Wala na tayong pera eh. Anong gagawin natin, mga idol, no? So, ito na. BlackRock says crypto has outpaced growth for mobile phones and internet. So, ang sinasabi dito ng BlackRock, mga lodi, kung gaano kabilis, no, na-adapt ng mga tao o i-adapt ng mga tao yung crypto. Mas mabilis pa sa pag-adapt nila ng mobile phones at ng internet. Di ba? So, ganun kabilis, mga idol. No, sabi ko sa inyo, parang kapag wala kang invest ngayon sa crypto, ngayong cycle na to, pag wala kang invest sa crypto, isang malaking pagkakamali yun, mga idol. No? Kaya dapat ngayon meron tayong mga bodega kahit papaano. No, kasi sabi ko nga, lahat naman ng crypto na yan, mga lodi, is magpa-pump. No? Lahat ng crypto, sabi ko sa inyo, ito, nasa top 100 natin. Lahat yan, makikita nyo, puro green. No? Hanggang sa page 2. Hanggang sa page 2 na ito, hanggang top 200. Basta lahat ng coins, mga lodi, meron lang talagang mas nakakaangat, mga idol. No? Halimbawa, yung iba, 20% up, yung iba naman, 50% up na agad, 60% up na agad. So, pero, almost all of na mga nandito sa 100 o top 200, makikita niyo yan laging everyday nagkakaroon ng pump ng 10%, 20%, everyday yun, mga lodi. Ganun kapag euphoria na. Doon mo malalaman kapag talagang nasa tabi mo na yung bull market o nangyayari na yung bull market, mga idol, no? No, ganun yan. Tapos ito naman si Vivek, mga lodi. Ayun na nga, no? Sinabi niya dito na Sachs and members of the Trump transition team have been working closely with crypto leaders to finalize a legislative strategy, and Trump is expected to issue executive order on the first day of his presidency that may address issues including debunking and the repeal of a controversial crypto accounting policy requiring banks holding digital asset to account them as liabilities on the bank's own balance sheet, according to a person involved with the conversation. The Trump team has made it very clear that this is a priority. O, di ba? This is a priority, mga lodi. So, first day pa lang, ipa-priority na nila yung crypto policy, mga idol. So, yun yung sagot
sa mga nagtatanong diyan sa ating mga comment section, 'di ba, mga idol, no? So napaka-good news niyan. Tas ito naman, Mark Zuckerberg, Meta's board has been advised to invest part of its $72 billion in liquid asset into Bitcoin as a hedge against dollar devaluation. So, meron kasing mga bali-balita, mga lodi, na talagang it's either this year o basta mangyayari na talagang bababa, mga idol, no? Bababa yung value ng dollar. No, mangyayari daw yun, mga lodi. Kaya parang ayun yung sinasabi ng board ng Meta, no, na kailangan mag-invest tayo sa Bitcoin, no? Kasi talagang kumbaga kung bababa man yung dollar, that meron tayong pambawi, parang gano'n, no? The proposal cites positive comments on BTC and CEO Mark Zuckerberg. So malamang mangyari to kasi positive yung tingin positive yung mukha ni Mark Zuckerberg, mga idol. No, so malamang 'yan, mangyayari 'yan, mga lods, no. At ito naman, bukod doon sa Italy naman, Italy largest bank, Intesa Sanpaolo, just bought $1 million worth of Bitcoin. Hindi siya pala dollar. Ano to? Ano itong sign na to? Euro, no? 1 million euro worth of Bitcoin. Oh. They stuck the dip. Oh, yun, mga idol, no? So, grabe, no? Ang dami nagkakaagawan na. Sabi ko nga sa inyo, mga lods, once na gawing reserve ni Donald Trump yung Bitcoin, halos lahat ng bansa pag-aagawan yung Bitcoin. Isipin nyo kung ano mangyayari sa Bitcoin pag ganun nangyari. No? Every country, mga lods, no, magkakaroon ng Bitcoin reserve. Diba? Isipin nyo kung ano mangyayari sa Bitcoin at kung anong mangyayari sa crypto. Siyempre, maghahatakan na yan, mga idol. Lalo na kung yung coins na hawak mo is may utility, and then yun, mararamdaman mo na yun, mga lods, no? Yung hindi ka panipaniwalang nangyayari. Ito, sa mga XLM holders dyan, ay, tama, Stellar, di ba? So, every great change starts with an idea. What would you build better? Tell us about your vision, the future. Then a global hackathon inspired by your submission will get to work bringing them to life. So panoorin natin yung parang commercial to ng ng XLM, Stellar eh. Naku, mukhang baka makapiright ako dito. Hindi lang speed lang natin. Ayan. So parang pinopromote nila dito yung XLM, mga lods, no? The future starts here. So ayan, no? Congrats agad. Bullish agad, no, sa mga may hold ng XLM. Wala akong hold ng XLM eh. Pero maraming nanonood sa atin, no, na mayroong hold ng XLM, H-bar. Huwag kayong mag-alala, mga idol, yung mga hold nyo talagang magpapump yan. No, talagang kasi parang ganito yan eh. Parang karera lang, di ba? Lahat yan makakapunta sa goal, pero meron talagang yung medyo nauuna siya ng konti ng ganun. Parang mas nauuna siya. 'Di ba? So, ganun lang 'yon, no? Huwag kayong masyadong huwag kayong masyadong mag-alala, no? Lahat ng hawak natin magpa-pump, no? Parang ganyan, no? Kunyari, ayan, may mga naghahabulan, nag-aangatan, 'di ba? Ganyan, no? Pero meron ka talagang makikita na mas mataas, mga loads, no, kahit papaano, kahit konti, mas mataas ng konti, 'di ba? So, sa akin kasi ang iniisip ko XRP 'yun eh. So, kahit na yung iba alam ko kanya XLM 'yan, H-bar yan. So alam ko magpapump yan, mga idol, no? Pero ang sa akin, XRP yung aking yung tiwala ko nasa XRP. Huwag niyo akong gayahin, no? Kumbaga, kung ang tiwala niyo nasa XLM, okay yan, mga lodyo. Tiwala niyo nasa Ethereum, nasa Solana, nasa Doge, nasa SHIB. So ganun din. Yung SHIB alam ko magpapump yan, yung Doge alam ko magpapump yan. Pero mas maganda kasi na sabi nga nila, don't put your egg in one basket, no? So ako, pinut ko lang sa medyo 5 coins. Yun lang ako, no? Hindi man umangat ng sobrang taas yung ibang coins ko. Halimbawa, hanggang dito lang. Okay lang yun, mga idol, no? Hindi naman siya, at least nag-pump siya, mga lods, no? Unang-una, hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari talaga, no? Sa ating, kung sa ngayong bull market natin, talagang mukhang, ito daw yung pinakamalupit na bull market. So, hindi ka panipaniwala yung mangyayari sa mga susunod na buwan. So, hintayin na lang natin. At congrats na agad sa may mga hold na mga coins na wala ako. Wala akong coins ng iba eh, di ba?
So, syempre, kung may pambili lang ako, bakit hindi? Kaya lang, syempre, pinupokus lang natin dun sa meron tayong parang kutob. Kutob ko lang yun, mga lods, no? Hindi ko sinasabing bumili kayo nun. Do your own research. And then, eto na nga, ultimate chart for Doge. No? So, ito yung sinasabi nila sa Doge, no? Na pwedeng, ngayon, nandito tayo sa 0.3. Mga idol, no, sa akin inevitable na yung $1 ng Doge, malamang talaga mangyari na yung $1 niyan ngayong taon or ngayon kahit nasabihin ko na nga ng mga ano lang to second quarter ng taon baka ma-hit na yan. Tapos yung pagdating ng bear months, doon mo na makikita na mababaliw ka na dyan kung ano yung nangyayari sa asset mo. Doon ko nakikita yun mga idol, bear months ng 2025, yung mababaliw ka na pag tinitignan mo yung portfolio mo, holy swak, gano'n ka na, oh my god, nangyari, dito na, gagawin na, tumataas na, yun yung naisip ko nun. Bear months na yun, mga lods, no? Doon na tayo mag-iisip kapag magpa-profit na tayo, no? Yun yung sa akin, So, buko dito sa news na to, online gaming platforms across the United Kingdom has started accepting Dogecoin. Di ba? So, magkakaroon na ulit ng mga utility in Dogecoin. So, bullish yan, mga idol. Kumbaga, hindi lang si Elon yung pwedeng magpataas sa Dogecoin. Marami na rin tumatanggap. Tas lalo na, kung mabibili niya yung TikTok sa US. Di ba? Siyempre, tatanggap na rin sila ng Dogecoin bilang sahod nila sa mga TikTok content creator. Di ba? So, ang dami ng utility ng Doge. Ako, inaasahan ko talaga yung Doge. Medyo, yan. Isa rin sa mga magpapump ngayon yan. Kaya nga pangalawa sa ano ko to sa malaking invest ko yung Doge. Siyempre, una XRP, Doge, tapos SHIB. Ayan. Yun yung akin. No? Ngayon, kung ano man mangyari, babawi tayo next cycle. Ganun lang yun, mga idol. No? Sakaling matapos yung cycle, maging happy tayo kung ano man yung ating ma-earn o kung ano man yung ating mapanalo ngayong cycle na to, mga lods, no? Ayan. A California real estate company now accepts Dogecoin for down payment, no? Real estate to, mga lodi. So, isipin nyo naman, isipin nyo na pwede na mag-down. Nyari na, napusuan mo yung bahay. Yung ganda ng bahay. Down ako ng Doge, mga 1 million Doge. Di ba? Ang lupit nun, boy. Ang lupit nun. So, ang dami ng utility. Sabi ko nga sa inyo, nadadagdagan na, nakikita na natin. No, na-accept na ng kung ano-anong mga company yung ating mga hawak na coin. So, congrats agad, di ba? So, ito, magandang panoorin to, mga idol, kung di nyo kasi alam, para makita nyo lang yung konteksto. Ito si Bearable Guy. Pakita ko lang sa inyo yung mga post niya. Ito si Bearable Guy. Madalas to nagpo-post ng mga, yung iimbestigahan mo yung ano niya, yung post niya. Mga idol, no? Minsan, madalas sa XRP, no? Titignan mo yung mga post niya. Tas parang aanin mo siya, i-debunk mo siya, iaano mo kung ano yung pinapahiwatig niya, mga lods, no? Ayan yan si Bearable Guy. No, ayan, may to the moon, ayan, tapos meron din eto, natatandaan niyo yung barko na yan. Eto yung ay bangka na yan, o yung boat na yan. Eto yung nasa likod ni Donald Trump tsaka nila Brad Garlinghouse nung nasa picture, yung picture nila, 'di ba? Merong boat doon. So isa yan no. May boat diyan no, 'di ba? So ayan yung mga pero bago pa i-post ni Brad Garlinghouse yun, meron ng mga ganito si Bearable Guy na parang aanihin mo, iimbestigahan mo, mga lodi, makikita mo yung mga clue, bibigyan kanya ng mga clue kung ano yung mga mangyayari, 'di ba? So marami yan si Bearable Guy, ayan, nagbibigay siya ng mga something. So panoorin niyo to, mga idol, no, yung parang ginawang video nito ni notfinancialadvice.crypto, no. Iniisip niya kasi na si Bearable Guy is si Elon Musk. Si Bearable Guy madalas siyang nagbibigay ng mga something na i-debunk mo o iimbestigahan mo tungkol sa XRP, no? So kung si Elon Musk to, malamang nakakonekta siya sa XRP o sa Ripple. So pakinggan natin mabuti, mga lods, Recall the connections from the last video. Elon's significance in the world of online payments as his 1999 startup X.com went on to become PayPal in 2001. He tweeted he can't say anything about his favorite meme, only that it involves a bear.
He uses terms like regulatory molasses, which is a feature of the Bear's riddle. Regulatory molasses. And he even coded a video game called Lodestar, which is what the Bear named his 3 essays. Anyway, due to Elon's knowledge and long-time development of digital payments, could he somehow be involved with Ripple or XRP? We know about his alleged wallet on the XRPL, but check out what he posted on Christmas, Bearable Guy 123's favorite holiday. Himself as Santa Claus in front of the Christmas tree. But do you see it? The not-so-subliminal and very distinct XRPX staring at us in the face? The XRP logo isn't a typical X in the first place. It's like vertically mirrored, curved, rounded-out Vs. And there it is. Kita niyo yun mga lods, no? Parang subliminal message na may logo ng XRP yung post niya sa Christmas. Perfectly represented by the decorative Christmas garlands. Not to mention the lights have subliminal Ripple logos in them as well. I mean, seriously, go try and find a picture somewhere else on the internet that subliminally hides both the exact shape of the XRPX and a Ripple logo. And even if you do, realize this one comes from the most innovative man in the world who's been working on online payments for over 2 decades. Like, isn't this exactly what someone like Bearable Guy 123 would do? Post a Christmas riddle with a hidden XRP message? But I don't know. I mean, if Elon really was the bear, he probably would have hidden the word perseverance in there somewhere, which he didn't. But you know what he did do a few days ago? He live streamed himself playing the video game Path of Exile 2 on X, where he announced the creation of his new character. What did he name him? Perseverance. My handle is Perseverance. He named him Perseverance, you guys. And I'm not going to sit here and flat out tell you that Elon Musk is Bearable Guy 123 because that still feels like a long shot, but he just seems so unusually close to the main themes of the bear, and I'm not sure what to make of it yet. Oh, ayun mga lods, no? So, marami siyang parang sinasabi na si Elon is konektado. No, konektado siya sa Ripple or XRP. Pero long shot pa daw 'yon mga idol kasi syempre. Pero ang ganda niyan itong mga pino-post na ito ni Bearable Guy, mga lodi. No, medyo matindi mga clue niyan at madalas nangyayari kaya tulad nga rin yung boat. Lods, so matagal niya nang pino-post 'yon. Tas nakakagulat na nung ay, gagi mali. Brad pala. Ayan o, ito. Ayan o, yung boat na yan o. Diba? Bago lang niyang pinost yan, pero lagi nang pinapakita ni Bearable Guy yan. Tapos, marami pang sinabi dito na pag imbestigahan mo to, meron ka makikita ng mga candle na kulay green sa likod. Sinasabi nila na bull candle yan, mga idol, no? Bullish candle. So, gravities, mga idol, no? Grabe. At ito, sa mga gusto magkaroon ng airdrop dyan, mga idol, punta kayo dito kay Shadow King. Sa X, mga lodi, magkakaroon ng, sabi nga niya dito, this could be one of the biggest play to airdrop event with 21 trillion quanta airdrop. Ang dami nun, Crash the Universe tomorrow on Ronin Network, mga lodi, no? So, ito yung everything you need to know, sabi dito, no? So, sa Philippines, January 15, o baka mamayang gabi na to, kasi 12 a.m., oh. So, mamayang gabi na yan, no? 12 a.m. to January 18 to, 6 a.m., mga lods, no? So, basahin nyo yung mga interesado sa mga ganitong genre ng game at kung gusto nyo magkaroon ng airdrop, tulad dun nangyari dun sa Jyhos, na maraming napopumaldo dahil sa airdrop, yung mga nag-i-stake ng RON, di ba? So ito, kung gusto nyo ng another airdrop, punta lang kayo dito kay Shadow King, tapos check nyo kung ano yung mga dapat nyong gawin, mga idol, no? O, ayan, ha? Tapos ito naman, ito nakita ko lang to, mga lodi, nakakatuwa lang to. Are you in charge here? Yes, I am. Wrong. I'm in charge. Is Major Ben charge? Jim Carrey pa no? Idol ko yan, mga lods, si Jim Carrey. Matagal ko nang pinapanood lagi yan. So, ito naman, punta na tayo sa ating malupit na news. The SEC deadline for filing its appeal, brief in the Ripple case is set for January 15. So, bukas na to, mga idol. No? So, ayun yung appeal nila, no, sa Ripple, na kaso nila. If the SEC does not meet this deadline, could it be dismissed? Sabi dito, no? So, kung hindi sila mag-a-appeal bukas, malamang baka ma-dismiss ng maaga. That this Wednesday. So, bukas na nga yan,
mga idol. So, isa to sa mga bullish news, mga lodi. Hinintay din yung talagang January 15 dahil nga dito sa appeal ng SEC, mga idol. So, ayun mga news natin ngayon, mga lods, no? So, gravities. So, check natin ulit. Saan na ba? So, medyo gano'n naman sa ating hour. O, medyo nagi-green na po, no? Yung ating mga coins ngayong oras na to, mga idol, no? Nagkakaroon na ng positive effect, no? Nag-umaangat na or pa-uptrend na yung mga coins natin, mga idol. Pero napansin ko talaga nung bumagsak yung nag-drop yung Bitcoin, grabe yung XRP hindi naman siya ganoon kababa eh. Bumalik lang siya dun sa resistance niya, ay sa ano niya, sa support niya, mga lods, no? Ayan, no, yung ating bull flag, 'di ba? So binabaan niya lang to and then nakabalik ulit siya, mga idol, no. Iniisip ko nga baka bumagsak pa dito banda sa ni $2 eh kagabi, pero hindi. Nagano na agad ako eh. DCA na agad ako, no, nung ano pa lang, nung tinagos niya pa lang yung support, nag-DCA na ako nung nandito. Dito ata ako nag-DCA nun banda eh. O dito, yan, dito. Tama, dito. Ayan, dito. Hindi, anong oras ba yun? Alas 10. O, mga ganito nga yan, alas 10 yun. Bandang alas 10 yun, bago ako umiga eh. O, ayan o. O, yun, positive na, di ba? DCA yun hindi yung trade. No, ayun. Kaya lang ako kasi may sukli ako dun sa ating pinambili ng ating monitor, no? So check na natin yung mga comment yung mga malulupit kayong Krigitos, mga lods, no? Basta tayo kahapon dami nagreklamo, di raw ako nagbasa eh. Oh, ayan. Basahin natin, baka magtampo na naman kayo eh. No, si Ninoy Taduran, shoutout sa iyo, at syempre si Gemini. Si Monfield Torres. O yan, drop before pump. Sabi nga nila, calm before the storm. Sabi, di ba? Si Jigs, si Dakursky. Shoutout sa iyo, Skylab, always yan. Si Ronan Nile. Meron akong hold na Pepe Idol. 20 million Pepe coins. Coins yun, 20 million Pepe coins. Mababa lang yung hold ko ng Pepe. Si JC, shoutout din sa'yo. Ano ba yung nilabas mo dun, boss? Mausok? Wala akong nilabas. Ha? Wala. Ba't ka pumunta dun? Tingnan ko lang yung tumutulog. Umuulan, malamang. Ayan. Si JC, shoutout. Si Idol. Ano to? Antong OLED? Na ba ngayon yung monitor mo, Idol? Baka ano? Kagaya lang sa mga karera. Red light lagi bago humaripas ng takbo kapag nag-green light na. Kaya kapag red ang market, meaning get ready at mag-DCA bago mag-green. No? Tama si Idol Clavis dun. Mga lodi, no? De, yung monitor ko ano siya, pa-curve. Hirap na hirap nga kami ni Boss Dalinto kasi nakamotor lang kami. Ano to, pa-curve na 32 inches, mga lodi. Na 250 ano ba tawag doon? Sa HC. Basta yun, mga lods, no? So, nasaan ako siya, na-maximize ko siya eh. Kaya ang ganda ng ating ang ganda ng monitor natin, eh, oh. Ang ganda nung, kumbaga kitang-kita mo yung mga detailed, mga lods, no? Oh, ayun, oh. Nagpapalit-palit to every 1 minute. Oh, ayan, oh, di ba? Angas, oh. Tapos, di ka gumagamit ng Binance, boss. Hindi, Idol, si Aristotle. Kasi, naban yung Binance, di ba, ng SEC. So, mas nag-iingat tayo ngayon. So, mamaya, mga Idol, balita ko lang, mamaya, baka bumili na kami ni boss. Alis kami mamaya. Bibili na kami ng wallet. So, kung ano yung mabili naming wallet, sasabihin ko sa inyo bukas. Mga lods, no? Grabe pa hype sa XRP sa FB. May Simpson pa. Parang war lang ni XRP at Bitcoin. Na-news na natin yun, Idol, no? Yung ginawang video na yun ng mga content creator, no? Nung ginawa nila sa The Simpson, yung magwa $1 yung Bitcoin, tapos yung XRP
Hindi ko alam kung magkano yun. Nakalimutan ko na. Pero na-news na natin yun na nakaraan pa. Knockdown ngayon, boss, ang crypto. Naipit ako. Ano pwede gawin, boss? Maghintay. Wala kang pwede gawin kundi maghintay lang. Yung GC na natin sa Telegram, boss, hindi ko alam eh. Meron pa ata yun, syempre. Kaya lang, hindi na ata doon meron pa yun. Meron pa yun, Idol. Ang ginawa lang naman ni Idol kay GX is yung bago niyang Telegram na may signal. No? Nagsisignal siya doon. Pero yung dati nating news, yung dati nating Telegram, meron pa. Lods, pag bulan ba, malaki din ba ang binababa ng market tulad ng nakaraang 2024? Ano? Pag bull run, tumataas, mga Lodi. Pag bear market, bumababa. No? Ganun po yun. Lods, di mo naman sinagot. Tagal-tagal ko na nagko-comment. Paano ba mag-withdraw? Paano ko masasagot yan? Sa tingin mo ba, nag-withdraw na ako? Hindi pa nga ako nag-withdraw eh. Anong tamang approach? Malalaman natin yan pag nandun na tayo, 'di ba? Dapat iniisip mo din kung sa tingin mo ba nagawa ko na 'yan. 'Di ba? Ba't inaasa mo sa akin lahat? Union Bank crypto friendly daw, try mo siguro. Ayun nga yung Union Bank nga, no? Pero syempre, maghahanap tayo ng ibang maghahanap tayo ng mga ibang available pa. Mga lods, no? Once na mag-withdraw na tayo. Sa ngayon wala pa. Mag-withdraw ka na ba? Nagmamadali ka ba? Meron ka na bang i-withdraw? Ikaw na, mauna ka na pagka ganun, tapos sabihin mo sa amin. Di pa nga kami nakapag-withdraw eh. Si Jasmine, ayan, si Rick Boy pala, Jasmine 0.2. Huwag ka mag-comment ng Jasmine dyan, ni Jeblo niyan. Palitan mo si Jasmine, gawin mo yung XRP. Mamahalin ka ni Idol Jeblo. Then, tingin ko kasi sa Jasmine, kumbaga, bahala kayo. Ano niya yan trip niya yan mga Lodi. Kasi, imbis na kung ako lang tatanong, imbis na sa Jasmine ko ilalagay, kung gusto mo talaga ng meme coin, dapat mag-dodge ka na lang or something. Pero, kayong bahala doon, mga Lodi, hindi ko kayo inutusan, no? Opinion niya, malay nyo nga, yung Jasmine, di congratulations agad sa inyo. Yeah? Wala naman yang alam mga content creator, hindi naman sila nagpapatakbo ng crypto company business ng iba. Kung ano hawak mo ipaglaban hanggang dulo para wala kang pagsisiyan. Tama 'yun, 'di ba? Kung trip mo Jasmine, hawakan mo hanggang dulo. Ganun 'yun para hindi mo isisi sa amin. Pag natalo ka, hindi mo isisisi sa akin. Pag nanalo ka, hindi mo rin isisisi sa akin, di ba? So, ganun lang yun. Sariling mong desisyon yan. KKBB nga eh. Kanya-kanyang bili, kanya-kanyang benta yan. Wow, new monitor, Lodi. Ano brand yan? Idol. Plan ko din kasi mag-buy ng new monitor eh. Mura lang to. Mura lang to, Idol. Ano lang to? Pambudega ko na sana to. Kaya lang 16 bili namin dito ni boss. Yan, mahal pa sa TV namin. Boss, paano yung DCA na withdraw? Kukunin po ba yung panalo tapos ibibili ulit ng panalo pag bumaba? Newbie lang po. Yung panalo Sun Trade ibibili ng pangbodega pang hold. Hindi. Pag sinabing DCA ng pang withdraw mga Lodi, halimbawa may target price ka. Kunyari, ang target price mo sa Bitcoin 105. 'Di ba? Tas meron kang kumbaga, pagdating ng 105, mag-profit ka ng 25% mo. 'Di ba? Kumbaga, kunin mo yung 25% nung asset mo. Tapos ang sunod mong target 110. So pagdating mo ng 110, kunin mo ulit yung 25% ng mo. Ganun lang yung paunti-unting kuha habang umaangat. Ganun lang yun mga lods. Yung DCA, parang ganun din sa pababa. Habang bumababa, paunti-unti kang bili. Ganun lang po yun, no? Hindi yun masyadong komplikaduhin. Ganun. Lods, ako gusto ko pumasok. O kailangan, naka-registered ka sa link namin. O sa akin, o kaya kay Boss KGX. Ganun lang yun. Tapos kailangan mo mag-trade or magpasok ng pera doon. Kasi bakit ka papasok kung hindi ka naman magti-trade, di ba? Ganun lang naman yun eh.
Si Mr. Nem. Si Jenny Beriventura, shoutout sa iyo. Si Dance Random Video, shoutout sa iyo. Mark Lusok, gawa ako, BitGet Loads, pahingi link. Like kung sinasabi, nasa description ng video natin yung link, mga Loads. Nasa baba lang yun andito lang yun. Ayan, dyan lang yun, mga Loads. Ayan, BitGet link. Yung YouTube ni Clovis. Si Boy WhatsApp. Subscribe kayo doon. Mga Loads, pampaswerte yun si Boy WhatsApp. Bahala kayo dyan. Doon na ako tuloy. Nawala kasi ako. Bili ng bili habang mababa pa, sabi ni EJ Cantilo. Ayan, shoutout sa'yo. Saka na ako sasali dyan, boss, pag may milyon na ako. Okay lang, idol, no? Jerry Diaz, shoutout sa'yo. Ninoy. Gerald, pwede po pa-check ng Ton Station Talks, Station Soon Token. Ano yun? Ano ba talaga? Ang haba naman nun. Baka Ton. Yung Ton, ano yan Yung Ton coin sa sa Telegram. So, okay din to, mga Lods, no? May utility yan. So, okay yan, mga Lodi. Ano po next step? Nakagawa namin ng account gamit yung BitGet phone code na MRF. Panoorin mo yung ko, idol, mga video ko ng tutorial. No, punta ka sa sa Jeblo. Punta ka sa Jeblo, BitGet, yan lang. Type mo lang yan. Ayan, etong BitGet tutorial passive income. Ayan, panoorin mo yan, tsaka tong BitGet Gcash, tutorial. Panoorin mo yan. Ramdam ang bear market, Lods. Ayan, saglit lang yun. Isang araw mo lang naramdaman, meron na ulit niyan, bumalik na ulit. Si JB. John Michael Carlos, shoutout sa'yo. Oo nga, pambudega na, naging monitor pa. Bumigay kasi yung monitor ko na bakla, bumigay. Yung Elisa AI, saka Saint, parang aangat din. Lahat po yan naangat, mga Lods, sa bull market natin. Si Lorna Cabello, shoutout sa'yo. XDC, goods na goods din yan, mga idol. XDC, ako baka mag-XDC ako next cycle na. Pero goods na goods yan ngayon, mga Lodi. Si Chan Ogok, shoutout sa'yo. Jermel Mayong, bossing, ano to? Ingay future po ba gala? May future po ba ang gala? Meron, idol, lalo na pag pumutok na ulit yung mga NFT. Meron po yan. Pero hindi ako sure kung makakabalik sila sa dati nilang all-time high. Hindi ako sure. Pero magpapump yan for sure, no? Jeb, may tiwala ako kay Uncle Trump. Kaya nag-additional ako ng XRP. 1,200 pieces. Last ko na itong pambili ng XRP. Hold ko hanggang term ni Uncle Trump before matapos term niya. Soon ko lang i-liquidate. Ganyan ang tiwala ako kay Uncle Trump. Excuse me. Ayun. Ayan. So, okay yan, mga Lodi, no? Ayun lang naman yung hinihintay talaga natin, Kasi doon magi-start yan sa tingin ko yung inauguration ni Trump. Kaya hindi nila mapataas yung mga coins ngayon, Ayun lang sa tingin ko, Kaya pinipilit nilang hindi umakyat yung mga coins ngayon kasi ang pangit nga naman kung pag inauguration ni Trump is mataas na yung mga coins. 'Di ba? Ang mangyayari doon, pwedeng bumagsak yung pagkasalita niya pa lang. So, ang maganda, mababa yung mga market, kulay pula lahat, tas once na magsalita siya, doon lilipad. Ganun yun. Ganun dapat, di ba? Boss, tingin mo tuloy pa rin ang alt season kahit pangit ang sabihin ni Trump? Ba't mo naman masabing pangit yung sasabihin ni Trump? Sabi nga dito, day 1 pa lang, crypto policy na agad, day 1 pa lang. Tsaka, ba't nyo sinasabing magiging pangit yung ni Trump? Halos nga lahat ng ina-point niya, puro crypto. 'Di ba? Puro crypto lovers, lahat ng ina-point niya. Magiging pangit pa ba yun? Kung pangit, wala. Maghihirap na tayo. Balik na zero lahat. Bakit, boss, yung TA ba niya is profitable? Ito, sagutin natin to. Ito ata yung tanong niya kay GX, Kanya-kanya naman TA.
naman yan. Walang 100% tumatamang TA. Ako, nagtitrade naman ako sarili kong TA. Ayon sa mga nakikita kong mga crypto influencer, lalo na kay Coach Miranda, pangalan? Miranda, si Miranda Miner. Pero lagi din ako nakasubaybay sa yung update about sa Crypto Boss Idol God Bless. Alam nyo mga Lodi, hindi naman sinasabing profitable. Narinig mo bang sinabi niya yon? ang ano dyan, yung, syempre, yung mga gustong makakita ng mga TA ng mga medyo marunong is yung mga newbie. Yung mga hindi marunong. Or yung something na gusto nilang kumita kahit konti pa lang yung alam nila sa market. O sa trading. 'Di ba? Sila yon, hindi ikaw. Kasi nga ikaw sabi mo nagtitiik ka ng sarili mo, di ibig sabihin marunong ka na. 'Di ba? Ikaw na may alam kung profitable yung TA mo o hindi. At sa mga trader, kahit na sino pa, kahit na mga veterans pa, kahit na sino pa mga idol mo, mga idol natin na matatagal na sa crypto, hindi 100% yan. Lagi ko naman sinasabi, walang 100% na TA, mga Lodi. Kaya lang, yung probability nga yung binabayaran doon, yung high probability. 'Di ba? Hindi yung mismong sigurado sure. Ano ka ba naman, Lods? 'Di ba? Nagtitrade ka na nga eh. Siyempre, alam mo na yan, yung high probability yung binabayaran doon. Kung lamang yung panalo, di mas okay. Ganun lang yun. Pero hindi sinabing lahat ng trade is panalo. Tsaka yung mga gustong makakita ng mga ganyang TA is yung mga hindi nga marunong. Yung mga bago lang. So gusto nila kahit papano, kahit di pa sila marunong, pero gusto nilang sumabay. Gusto nilang makakita ng mga TA para, uy, sabay kami dyan, boss. Ganun. Para kumita man lang. Ganun. Diba? Hindi mo na, kung ayaw mo sa kanya, ba't di wag? Ganun lang naman yun eh. Sa tingin mo ba kumbaga inaano niya yung mga yun? Alam nyo, huwag kayo mag-isisip na masama sa mga tao, mga Lodi. No, kung sa tingin nyo masama yung ginagawa ng isang tao, di doon kayo sa kanya magreklamo, ganun. Pero ako, sa tingin ko, wala namang bayad yung TA ni boss eh. 'Di ba? Hindi nga siya humingi ng bayad, yung iba nga may bayad eh. Sa kanya hindi, magre-register ka lang sa link niya. Which is kailangan mo naman talaga ng crypto exchange para mag-trade. So sa kanya na lang yung gamitin mo, ganun din naman eh, 'di ba? Parang ayun lang yung ano lang 'yon, konsuelo, 'di ba? Tapos marami pang magagalit. So it's not cool, man. Pero shoutout sa iyo, Idol Pisugo comment ka. Yan. Sham, shoutout sa iyo, Joseph Berdin. Si Detect Sama, what if walang mangyari sa 20? Umasa lang tayo, ha, what if lang? Eh di wala, anong mangyayari? Tinatanong mo ba ako kung ano mangyayari? Wala kasi dyan yung isip ko, ang isip ko positive eh. Kung tatanungin nyo ako tungkol sa negative na mangyayari, hindi yun masasagot kasi wala dun yung aking mindset, mga idol, no? Mas maganda i-massive report mga yan, pagpalpak prediction, no? Isa pa tong utak ibon. Ba't magyayaya ka pa? Magyayaya ka pa ng mga kakatulad mo. Mental head dapat pangalan mo, hindi metal head eh. Massive report pa nga. Sino yung massive na kasama mo? Nagyayaya ka pa ha? Ikaw na lang, report mo na lang mag-isa. Hindi naman lahat katulad mo mga idol di ba? So yung iba, goods na goods sa mga TA. Kung ikaw wala kang alam, hindi na natin problema yon. Lord Jeblo, sa yung sariling pananaw, kaya ba umabot ng XRP halagang $5,000 sa loob ng 2025? Sabi ni Rolvin Padilla ng Bulacan. Ayan. Alam nyo, ito sa tingin ko ang XRP ngayong 2025, siguro bullish na ako sa 3 digits mga Lodi, no? It's either 100 or 999. Ayun yung 3 digits di ba? So pag nag 4 digits yon, siguro next cycle, no? Next cycle pwede mag 4 digits. Pero ngayong cycle na to, sa tingin ko 3 digits high probability, kumbaga. High probability na umabot ng 3 digits. Ngayon lang yung sa akin Ganun lang ako kabuli sa XRP. Ngayon, kung hindi ganun mangyari, ganun lang. Wala mang tamang hula dyan mga idol no? Pero yung 4 digits, it's either next cycle yan. No, next cycle siguro kaya. Ayun lang yung sa akin Robin. Ayan, no?
Sayang nga, di ako nakabodega ng XRP kaya dito na lang ako sa Dogecoin. No, ayan, Dogecoin si Idol. Goods na goods pa rin yan. Si Jeffrey Cristobal, si Akio, shoutout sa kay Akio, tsaka kay Jun. Si Idol Jun. Si Jam, Maga, tama ba? Jam Maga. Shoutout sa'yo. Si Jobel Fernando. Bakit lagi pag nagko-comment ako, tsaka ka naman di nagbabasa? ang mas malala pa doon, nung hinahanap ko yung comment ko, hindi din naman pala na-post. Ang haba pa naman nun. Alam nyo mga Lodi, may mga restrict words kasi ako dito sa comment ko. Alam nyo, nilagay ko yon nung panahon ng Axie. Bawal yung mura, bawal yung mga masasamang words, no? English man yan o Tagalog, bawal yung mura. Mga Lodi, baka may mga ganun kayo. Idol, no? Kasi nung panahon ng Axie, ang daming sutoy na syungay, no? Tapos marami ring batang nanonood sa akin nun, yung mga nag-Axie. Kaya tinanggal ko muna yung mga ganung words nun. So hanggang ngayon, di ko pa na tatanggal yung restrict na yun. So baka may mga ganun yung salita mo, kaya hindi kinakagat ni YouTube. Nakalagay yan dun sa aking restriction something eh. Yeah? So ganun yun. Listing NC, yan ito si Jobel. Ayan, listing NC and ang node play sa OKX. Bot ata to. Ayan. Binudol agad tayo ni Kuya Jeblo. Hindi na binabasa yung mga comments. Sabi pa naman niya, kahit madami na, babasahin pa din niya. Akalungkot naman. Ang daming demanding dito sa comment section natin, ha. Rambulan sa comment section pa naman yung kaabang-abang. Sabi ni Idol. Si Peter North. Alam nyo, usually, pag Saturday, Sunday, medyo iniklihan ko lang yung video ko. Parang tinatanggal ko yung basa ng comment. Pero sige, hindi ko natatanggalin. Kaya lang naman tayo hindi nagbasa kahapon kasi hindi ako nakapag-update nung Sunday. So yung mga comment nyo nung Saturday pa yon. So parang ganun yung reason ko nun. Hindi ako nagbasa. Tsaka excited akong gamitin yung monitor ko. Di ba? So ngayon, nagbabasa na tayo. Easy lang kayo. Grabe naman kayo. Isang base lang kayo hindi nabasahan para kayong mga sapakan tayo. Gusto mo? Ayan lang easy lang mga Lodi. Ito, maganda yung sinabi dito ni Elmar. Kala ko nga boto pero ang ganda na sinabi niya rito. Sabi niya, what I don't understand is this. When Donald Trump won the election, everyone celebrated and the price of crypto surged, no? Talagang tumaas 'yan kung titignan nyo. Halos ang laki ng tinaas nung crypto natin nung nanalo si Trump, 'di ba? Now, with only 7 days o 6 days na lang sa atin left until he returns to the White House, why the sudden concern? O kaya, ayun nga kumbaga ba't kayo nag-aalala kay Trump pag naupo siya? Maraming negative na, uy, baka bumagsak, uy, ba yan pag niloko tayo ni Trump? No, ganun, no? Nag-aalala kayo. For the first time in history, we'll have a pro-crypto president alongside pro-crypto allies in Congress. Gary Gensler, the main opponent of the crypto industry, is stepping down and Trump plans to appoint a new SEC chairman. He also intends to make Bitcoin a reserve currency. Wake up everyone, no? So, ang daming positive na pwedeng mangyari pag upo ni Trump, tas kayo negative yung iniisip nyo. Di ba? Anong klase kayo, Brad? Bakit kayo negative? Di ba? Kumbaga dapat nga naghihintay tayo. Ako talagang bullish ako kasi yung galaw talaga ng mana ito. Ang nakakapagtaka yan, boy. Ang tagal nating nasa ilalim mo. Itaan yan. Hindi tayo umaangat. Kasi nga hinihintay nga. Yun yung hinihintay eh. Di ba? So, kung kayo, meron kayong mga doubts na nasa isip nyo, dahil may doubts kayo, hindi kayo bumili, hindi kayo nagbudega, hindi kayo, kumbaga, wala kayong tiwala kay Trump. Pag upo ni Trump, tas umakit yan, wala, iwan na agad kayo. Ganun lang yun. Hindi na kayo makakabili. Yung mga presyo ngayon ng coins, halimbawa, XRP, nasa $2, Dogecoin, nasa 20 pesos. Once na umangat yan, hindi na babalik sa ganyang presyo yung mga yan. Mga loads, no? Pag binili nyo yan, baka nasa doble na, triple na yan. Kung hindi pa kayo bibili ngayon. Ganun lang yung nasa isip ko. Ngayon, kung mali ako. Ganun lang yun, mga idol. No? Hindi ko naman sinasabing tama lahat ng sinasabi ko. Dahil 7 days na lang, magbudiga na. Sabi ni Tom Saito. Wala yata nakakalata suwi. Napakaganda rin yan.
mga lods, no? Pero sabi ko nga, ayan, may sarili-sarili tayong bias. So ako, bias ako sa iba. So kung suwi, saludo rin ako dyan. Goods na goods din niya kung tatanungin niyo ako kung goods yung token na to para bilhin. Para sa akin, goods yan. Sabi nga nila, next Solana yan eh. Sabi nila yun hindi ako nagsabi. Pwede maging optimistic pero di natin alam utak ni Trump. O ito, si Ralph Babia rin. Baka mag-change of hearts yan at traidorin yung mga pro-crypto community. No? Yung mga ina-point niya, traidorin niya. No? Yung mga ina-point niya na pro-crypto, hindi, ina-point ko lang kayo para sumaya kayo. Pero wala, tablado kayo sa akin. Mga yun. So, good luck sa inyo Ralph Babia, nasa inyo yan pero alam ko naman na may mga bodega na kayo, nangasar lang kayo so okay lang yan mga lodi, enjoy lang tayo. Nasabi nga natin habang ongoing tayo sa target natin na bull market na malaking profit, is dapat ini-enjoy din natin yung journey natin kung ano yung nangyayari ngayon. Yan, nagkukwentuhan tayo, nagbabasa tayo ng mga comments, binabasa natin yung mga opinion ko, sinasabi ko. Pero hindi ibig sabihin na magkakaaway tayo mga lodi. Pare-pares tayo nasa crypto, pare-pares natin gustong kumita. Ganun lang yun. Pero ang pinaka-point dyan is dapat meron kayong sariling pag-aaral kung saan kayo ilalagay yung pera nyo. Hindi nyo kailangang iasa sa mga content creator kung yung mga desisyon nyo sa crypto. Napaka-maling desisyon nun. Mga lods, that may sarili kayo. Ganun lang po yun, mga idol, no? Tatampo na ako, ayoko na mag-comment, di naman binabasa. Ito mga to, kung katabi ko lang kayo, guntog-guntog ko na kayo ayun na, nabasa ko na, Pyrocos TV. Bukas babasahin ko ulit yung mga comment nyo, mga idol, no? So, sana na-enjoy nyo yung video natin, mga lodi, overall. Sa tingin ko, pa-recover tayo ngayon, tapos babagsak ulit tayo sa mga sunod na araw. Ganoon lang yung sa tingin ko dyan, mga idol, no? At syempre, bullish sa mga Bitcoin, sa nangyayari sa Bitcoin, at sa inintay natin yung kay Trump, mga lodi, at yung mga adoption na nangyayari sa Bitcoin, mga idol, no? At syempre, yung mga good news sa Dogecoin. At syempre, eto, sa mga gustong magkaroon ng airdrop ulit, punta kayo dito kay Shadow King, basahin nyo, mga idol, lalo na yung may mga aksi dyan. No, ayan. Tapos, syempre, good news sa XRP. Yun, no? At napakalapit na. Tomorrow, may abangan pala tayo. No, yung appeal ng SEC, no, sa ating XRP. Yung battle nila dyan, no? Ayun lang. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Bukas, kita-kits ulit tayo, mga lodi. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, mga idol. Tapos, sa mga gusto ng ganitong content, mag-subscribe na kayo. Alam nyo ba, 40% ng nanonood sa akin hindi nakasubscribe? Anong nyo? Anong trip nyo? Ayaw nyo mag-subscribe? Bahala kayo dyan pag di kayo nag-subscribe. Wala kayong Yun. Yun na lang. Kita-kits mga idol. Bukas ulit. WhatsApp sa inyong lahat.